Malinaw na ang lahat kung bakit si Sam Goodman ang next fight ni Inoue. Ito po ay dahil sa batas na meron ang IBF o ang International Boxing Federation na kailangan pong depensahan ng kasalukuyang IBF World Champion ang kanyang hawak na titulo kontra sa kanyang mandatory challenger sa loob po ng 9 na buwan matapos nitong makuha. Tinalo ni Inoue si Marlon Tapales noong December 2023 para makuha ang IBF Super Bantamweight title. At magsisyam na buwan na po ito kay Inoue sa September na kung sana expected po natin na haharapin niya si Sam Goodman na isang WBO at IBF mandatory challenger. Ibig pong sabihin ng mandatory challenger ay rank 1 po sa ranking ng mga governing bodies. Dahil kung hindi po nila pagbibigyan si Sam Goodman ay mapipilitan po ang IBF na bawiin kay Inoue ang kanyang titulo. Pero kailangan pong mapanatili ni Goodman ang kanyang pagiging mandatory dahil lalaban pa po ito ngayong June. Tama po, naghahanap po ng Kachuna fight ang Team Goodman in preparation para kay Inoue. What if tawagan na lang po ng Team Casimero si Goodman? Total, maganda naman ang ranking ni Casimero sa WBO at IBF. What if pumayag si Goodman at natalo siya laban kay Casimero? Panigurado po wala na pong takas itong si Naoya Inoue. Tinapos na ng Team Inoue ang obligasyon nito sa WBC mandatory kontra kay Luis Nery. Isusunod naman nila ang WBO at IBF na kung saan si Goodman ang mandatory. Mas malabo na rin po kung aasa si Casimero sa WBA kung saan ay ni isang pwesto po ay wala po itong nakuha. At ang mandatory challenger naman ni Inoue rito ay si Murodjon Akhmadaliev. Sa kabilang banda naman, Naoya Inoue sinabing madali lang maabot ang timbang ng 140 pounds o ang junior welterweight division. Ito po ang timbang ni Isaac Pitbull Cruz at Teofimo Lopez. At ito rin po ang timbang na magbibigay sa kanya ng ika-8 divisyon. Pero hindi umano ibig sabihin nito na kung kaya mong maabot ang timbang na yan ay magiging competitive o kaya mo nang manalo sa divisyon na iyon. Ang nasa isip umano ni Inoue ngayon ay kung paano maging handa ang kanyang katawan sa pag-akyat ng featherweight division. Kaya umano nananatili pa ito sa super bantamweight para bigyan ng panahon ng kanyang katawan at mga buto na makapag-adjust. Kumpara lang daw umano ang habol nito sa pagboboxing ay di sana matagal na umano itong umakyat ng timbang para makalaban ang mabibigat na boksingero. Hindi umano niya gagayahin ang ibang mga boxer na basta-basta na lamang magdadagdag ng timbang para sa malaking pera na nauuwi lang naman sa disgrasya. Gusto umano ni Inoue na maging masaya at makita ang tunay niyang kakayahan at lakas sa tamang pamamaraan.